Welcome back guys to our channel, and for today meron tayong Arduino training series episode 3. For this tutorial, ang gagawin natin is magko-code tayo ng running lights. Kung makikita nyo dito, meron na ako dito nakaset up na running lights. So ito ay 9 pieces na 3 colors each. Ayan, tignan 3. String red, string green, at string na yellow. Kung mapapansin nyo, meron din ako resistor na nakalagay and nakakonect na sa ating Arduino Uno. Ayan. So, bago natin simulan itong ating tutorial, ang kailangan matutunan natin for today is kung paano gumamit ng loops. So, ang loops ay ginagamit natin sa ating code para mas mapaikli natin ang pag-write natin ng code. Kasi kung hindi tayo gagamit ng loops, sobrang haba na ng code natin. And then, ang isa pa, medyo nakakalito na yung code natin kapag sobrang haba na. Loops. And then, i-introduce din natin kung paano gumamit ng mga variables. So, ang variables ay new term sa atin kung kayo mga beginners. Ang variables ay nag-a-assign tayo para mag-hold ng value. So, didiscuss natin yon maya-maya. So, since connected na tong ating circuit, kaya naman naka-connect na to is dahil para mapaikli na itong ating tutorial. Pero don't worry, papakita natin ang diagram kung paano ba i-connect itong ating circuit na gagawin for today. Kung makikita nyo guys sa inyong screen, meron ako ditong diagram ng ating circuit na gagawin for today. So, meron tayo ditong LEDs, 9 pieces, 3 pieces per color, and may nakakonect na resistor, and then nakakonect sa ating Arduino Uno. So, para makonect natin itong mga LEDs, kung napanood nyo yung last video natin about the LEDs, meron itong positive at negative side. So, makikita nyo dito, meron tong aside from kung alin ang mas mahabang pin or paanong LEDs natin. Diba, pag mahaba, yun yung positive side, and then yung shorter pin ay yun yung negative side. So, kung makikita nyo dito sa ating diagram, meron yung LEDs, lahat yan. Meron yung round side, dito sa portion na ito, yan. At meron din itong flat side. Kung titingnan nyo yung LEDs nyo, kung may mga hawak kayong LEDs, makikita nyo yung mga LEDs natin, meron yung flat side at may mga round side. So, yung round side, yun yung positive natin sa LEDs. And then yung flat, yun yung negative side. So, for this example, yung ating positive side, yun yung nakakonect sa ating Arduino Uno. So, kung mapapansin nyo rin, may 9 pieces na resistor tayo dito. And dun sa kit, meron tayong tigpa 5 pieces na 220 ohms. O nakalagay dyan ay 220R. 1 kilo ohms, and then 10 kilo ohms. So dito, since 5 lang yung ating 220, ang ginawa natin, yung first 5 na LEDs from the left, puro 220 ohms yan. And then yung natitira ay ginawa na nating 1K. For the sake na magkaroon ng resistance itong ating mga LEDs. So, yung mga resistor natin, nakakonect yan sa negative side ng ating breadboard. Yung power rail ng breadboard natin, mayroong positive at saka negative. Yung red side,
yun yung positive, at yung blue, yun yung negative. Itong sa breadboard naman natin, indication to pwedeng pagbalik ta rin, pero para hindi tayo malito, sundin na lang natin yung color coding. So, para magkaroon tayo ng negative side sa ating breadboard, magko-connect tayo ng wire from this side, malin dyan, yung habang yan, papunta sa ground ng ating Arduino. And then, so lahat yan nakakonect na sa ground ng ating Arduino. And then, starting from the right side, yung positive ng ating LEDs nakakonect na sa pins ng Arduino. So, ito nakakonect sa pin 2, ito pin 3, pin 4, and so on. So, pinagsunod-sunod na natin ito para mas madali na lang nating maiprogram yung ating yung ating Arduino para makapag-run ng running lights. Okay? So, kung may tanong kayo sa circuit na to, pwede kayo mag-comment below. Kung hindi maliwanag, mas maganda kung magko-comment kayo para makatulong din tayo kung ano ba yung hindi natin naiintindihan. Okay? So, ang next natin gagawin is sa coding na tayo. So, for this code, meron ako dito naka-prepare na code para sa inyo. Yan. Kung makikita nyo yung sequence ito, so, meron tayo hanggang line 443 na lines. So, kaya tayo mag-i-introduce ng loops para mapaikli din natin ang code na to. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong 4 sequence. So, ito ang sequence 1, 2, 3, at saka 4. Ayan. Okay. So, mag-start na tayo. So, dito sa ating setup, kung makikita nyo dito, so, itong i-upload pa ba natin ng code na to? So, kahit hindi na, naging sample lang kasi natin to. Ayan. So, sa void setup, dito tayo nag-i-initialize ng pin. So, nandito yung ating pin mode na syntax. Kaya, tayo nagpi-pin mode is to declare the pin as output. So, kailangan pa ba natin itong i-declare? So, pwede natin itong testingin kung wala ito. Halimbawa, delete natin yan. Then, upload natin. Okay. So, nakita nyo ang pagbabago. Meron siyang konting ilaw, pero hindi talaga siya nag-output ng ayos. So, kailangan talaga natin na ma-declare yung ating mga pins kung siya ba ay input or output. So, Control C lang natin to. And then, pag na-upload natin, tingnan natin ang difference. Yan. Okay na uli siya. So, yun yung epekto kapag hindi tayo nag-initialize ng pin. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong ang unang sequence natin, yung light natin, iilaw ng dire-diretso, mamamatay ng pabalik, and then single LED, nalakad lang siya. Yan. Kung makikita nyo. So, dito sa sequence 1 natin, itong digital write, parang sineset natin kung high or low yung ating pin. So, since meron tayong 9 na LEDs, so itong ating digital write,
9 din ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1 by 1, isineset natin yung ating output. So, sa unang run niya, ang may ilaw lang dito is itong pin 2 since ito lang yung naka-high. And then, yung other LEDs, naka-low na siya. So, magde-delay siya ng 100 milliseconds. Yung ating delay na discuss natin doon sa last tutorial natin, kung hindi nyo pa alam, you can check the last tutorial para medyo may linaw na kung paano tayo naggamit ng delay. Okay. So, next natin, ang pin 2 at pin 3, yun na yung magiging high. So, kung mapapansin nyo dito sa ating breadboard, yung ating nasa pin 2 ay itong side na to. And then, pin 3, ito. So, sa unang mga lines natin, ito yung naka-high. Then, delay ng 100 milliseconds. Ito naman na naka-high. And then, so on siya. Kung mapapansin nyo dito, pin 2 at pin 3 ang naka-high. Nakaloda ang the rest. And then, sa sunod, ang naka-high natin ay pin 2, pin 3, at pin 4. And then, ang sunod natin, pin 2, pin 3, pin 4, at pin 5. Hanggang sa matapos yung sequence 1 natin. Yan. Hanggang sa maging high na siya uli. And then, ilo-low na uli natin yung lahat ng LEDs. So, kapag nabuo na yung light, maglo-low na yung lahat ng LEDs, kung mapapansin nyo. Ayan. Okay, ulit. Ito yan. Yan. And then, ang sequence namang sunod is mamamatay naman isa-isa yung LED mula sa naka-on. Ano ba yung sequence na? Ito, yan. Okay. So, nagsimula tayo sa high lahat. And then, 1 by 1, simula dun sa pin 10 natin. Ito yung kasi yung nakakonect sa pin 10 natin na LED. So, ito yung unang mamamatay. And then, sunod-sunod na siyang mamamatay. Yan. So, naka-high ito lahat. And then, yung nasa pin 10 natin, naka-low. And then, naka-high lahat. Ang sunod ay pin 10 at pin 9 na naka-low, naka-high lahat. So, hanggang matapos yung sequence natin. Yan. Kung mapapansin nyo, padagdag ng padagdag yung low hanggang sa maging low na lahat. Ito. Yan. So, I hope na nakakasunod pa kayo dito sa ating explanation ng code. And then, yung next sequence natin, sequence 3 natin, ito yung, wait natin. Ito yung sequence 1, sequence 2, yan, sequence 3, sequence 4. Ang gagawin bale sa sequence, sequence 3, di ba single LED lang yung nagraran from right to left, then left to right. So, ang gagawin natin dito, naka-low muna lahat. And then, yung pin 2 natin, di ba? Ito yung pin 2. Ito. Dito magsisimula yung run ng single light. Yan. Yun ang una nating i-high. And then, sunod, yung high natin, pin 3 naman, and then, low at the rest. Ang next natin ay pin 4. Next ay pin 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, ganun. Tapos, ilo-low na lahat. And then, yung sequence 4, kabaliktaran naman. So, maglo-low muna lahat. Tapos, from pin 10, pababayan hanggang pin 2. O, yan. Kung mapapansin nyo, ito na yung high, o.
Ayan, hi. Sa pin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Dahil yun na yung ating huli. And then mag-low na uli siya. Yun na katapusan ng ating void loop. So, as I said dun sa last nating tutorial, pag natapos yung code sa loop, ulit lang siya dito sa umpisa ng ating function na void loop. Okay. So, ngayon, mag-i-introduce tayo ngayon ng mga loops para mapaikli natin ng code na to. So, kung matatandaan nyo, yan. Inalis ko na yung ibang comments dito para makita natin kung gaano ba kahaba ito. Yan. Okay. So, para mapaikli natin ang code na to, so, ang gagawin natin is yung for loop muna ang ating gagawin. Dahil yun ang pinakamadali. So, para gamitin ang for loop, open and close parenthesis, int I, semicolon, I is less than less than 11, I equals to 2, I plus plus, and then open close bracket. So, ipapasok natin. Ito, dapat mapaikli na natin. So, for loop, explain muna natin ang parts ng isang for loop. Ang unang ng for loop is yung declaration ng variable natin. So, ang variable natin, ay itong I. So, yung I na ito, ang initial niyang variable ay equals to 2. So, nakikita nyo ba? Yung I equals to 2. Pero, hindi naman to essentially I lang ang pwede. Pwedeng itong X. Pero, babaguhin natin lahat. Yan, ang variable. Okay. Pero, common yung I. Gamit na gamit kahit saan nyo. Pag nagse-search kayo ng mga codes online, madalas I ang ano. So, kaya ang I natin is equals to 2. Dahil ang ating pin na ginamit is nag-i-start sa pin 2. Yan. And then, ang sunod na statement, itong loop na to is magra-run if yung variable I natin is less than 11. Okay? And then, itong I plus plus, ibig sabihin, yung variable natin is ini-increment natin ng plus 1. So, itong I plus plus na to, ibig sabihin, yung I equals to I plus 1. So, kung hindi kayo familiar sa variable, ang pinakasimpleng paliwanag is yung I natin is equals to current value ng I plus 1. Okay. Pero, para mas malinaw, ipasok natin yung isang code natin para mas mapikli natin ito. Yan. Okay. Mag-pin mode tayo. Sa halip na pin number yung ating gagamitin, ang gagamitin natin is yung variable I natin. And then, i-set natin na output. And then, huwag kakalimutan itong open parenthesis.
So, yan. So, itong lines of code na ito, yung 3 lines of code na yan, is equivalent nitong lines of code na ito. Okay? So, kung mapapansin nyo, sobrang ikli. Ang isa pa, para kung gusto nyo maging one line lang, ganyan lang gagamitin natin. So, itong lines of code na ito, ang equivalent lang niya ay ito. Okay. So, paano kaya nangyari na itong line nating mga ito ay naging equivalent dito? So, yung open at close bracket, pwede siyang wala kung single line lang yung iyong code. Pero kung nasa baba yan, ganyan ang format. May open at close bracket dapat. Okay, pero gamitin na lang natin ito. Pwede kasing ang close bracket mo nandito na sa portion na ito. Ang bracket kasi ito sinisignifies kung ano ang laman ng for loop. Pero hindi naman siya essentially kailangan nandito or nandito. Okay? Para lang much more readable yung ating code, nilalagay natin dito yung close bracket natin. Okay. So, paliwanag natin. So, int I. Ano nga ba tong int? So, itong int na to, ibig sabihin, ito yung variable type ng I natin. So, yung int natin stands for integer. Kasi sa pagko-code natin, ang mga variables kasing yan, pwede maglaman ng integer, pwedeng boolean, kung kayo ay naka-encounter na ng boolean, di ba ang boolean ay true, and false, 0 or 1. Pero dito tayo sa integer na type. Ito naman yung common na ginagamit eh. Pero dun sa mga advanced tutorial natin, pwede tayong gumamit ng mga float. Ang mga float kasi ay may mga decimal places. Halimbawa, 1.2, 1.23. So, ganun. Ang integer, hindi niya kaya magkaroon ng decimal place. So, ito yung laging whole number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and etc. Okay? So, yung integer, isinet natin ang integer na ang variable I natin as integer, which is yung kanyang initial na value na laman ng ating variable is number 2. Okay? So, sa unang run ng ating for loop, ito, so yung pin mode natin, diba yung I natin, ang initial na laman ay 2. So, parang ito yung kanyang ni-run. Ito, 2. Okay? So, pagka-run ng for loop na isa dito, diba, na-execute na to. Uulit siya dito, pero naka-increment na siya ng +1. So, 2 plus 1 magiging equals to 3. So, kapag umulit yung for loop natin, parang ang ine-execute na niya ay itong pin mode 3 output. Ngayon, pag natapos na itong line of code na ito uli, babalik siya uli dito sa simula, pero +1 uli. So, ano ba ang current value natin kanina? 3. Magpla+1 siya, magiging 4. So, ang mangyayari, ang ine-execute na niya ay pin mode 4, output. So on and so on ito. As long as yung I natin is less than 11. So, ito yung nagsisignify kung kailan exit yung loop.
So, halimbawa, ang variable natin ay naglalaman na ng 10. So, pin mode I, which is 10 output. And then, pagbalik niya dito, di ba, magpla-plus 1 uli. Yung current nating value ng ating variable is 10 plus 1 equals to 11. So, if ang laman ng ating I is 11, siya ba ay less than 11 pa yung ating variable na I? So, hindi na siya less than 11 dahil ang I is equals to 11 na. Kaya, hindi na niya i-execute yung pin mode 11 output. So, hanggang 10 lang siya. Okay? So, one way din ng... pero test muna pala natin ito. So, upload natin. Tanggalin natin to. Yan. And then, i-upload natin sa ating Arduino board. Okay. So, parehas pa rin siya. Nagana pa rin. Gamit itong ating naka for loop na pin mode. So, another thing, kasi kapag nagko-code ka kasi maraming paraan ng pagko-code. So, pwede rin ito, parang algebra lang. Yung 11, ginawa natin, if I is less than or equals to 10. So, upload natin. So, okay pa ba yung ating LEDs? Okay pa siya. Kasi, kailan ba matatapos yung for loop? Halimbawa, balik natin yung kanina. Kasi kapag halimbawa, ang value ng I natin is 10 na. Pare ay 9 pala, 9. Di pin mode 9 output. Pag umulit siya, 9 plus 1 is equals to 10. So, nasasatisfy pa ba ito? If I is less than or greater than 10. So, nasasatisfy pa siya. So, papasok pa rin na ang I natin is 10. So, execute niya itong code na ito within the for loop. And then, kapag umulit siya, magpla-plus 1 uli dahil nung increment na ito. So, 11 na yung ating I. So, 11 is less than or greater than 10. Hindi na. Kasi, ang 11 kasi greater than 10 na siya. Less than pala to ha. 11 is 11 less than or equals 10. So, hindi na siya. So, this is one way para magamit nyo yung for loop. Okay. So, burahin na natin to. Okay. Napaikli na natin yung ating pag-initialize ng pin. Okay, guys. So, kung may tanong kayo, comment lang kayo below para malaman natin kung nasusundan nyo itong ating video tutorial. So, about naman dito sa digital write natin, yan. Diba? Sobrang haba nito, no? Okay. So, pwede natin yan kasing... Pero, bago pala natin gawin, kasi ang usapan natin ay loops. Pwede kasi natin gamitin itong while loop din. Pero, bago natin magamit, diba, kung hindi natin gagamitin to, i-comment natin. Hindi natin gagamitin. Kailangan natin mag declare ng variable. Kuwari, int I is equals to 2.
Yan. Kung while loop naman ang gagamitin natin, while I is less than or equals 10, open and close bracket, tapos copy natin to, then I++, so yung while loop natin ay parehas lang nung ginagawa nung for loop. Yan. Okay. Sa for loop lang kasi included na siya dito sa line na ito. Ito parang naghiwa-hiwalay pa siya. Ito yung declaration, ito yung condition ng while loop, and then ito yung increment. So, upload natin, makita natin ang difference. Okay, na-upload na. Okay. Okay pa rin yung ating running lights. So, ibig sabihin na initialize pa rin yung ating mga LEDs as output. Okay. And then, dito ngayon tayo sa loop natin dun sa ating pinaka-sequence. So, sobrang haba naman ito, guys. Kung ikaw ang magra-write ng code, ikaw ba isisipagin talaga mag-write nito? Even though, pwede mo naman itong i-copy-paste, pero mas may madaling paraan para magawa natin ang code na ito. So, una-una, gamitin natin ang for loop. For int I equals to I is less than or equals to 10, semicolon, and I++. Okay. Nga pala guys, kapag nag-declare ka ng variable dito sa for loop, ibig sabihin itong variable mo, dito lang iikot yan sa for loop. Pag lumabas yan ng for loop, hindi na alam nung program mo kung ano yung variable na I. Okay? Pero sa mga next tutorial natin ay tuturo natin about yung global variable na sinasabi. Okay? So, halimbawa ito, dito ka nag-declare ng I. So, ibig sabihin, pag lumabas siya sa void setup, di ba, one time lang ito nagra-run. Pag lumabas siya at pumasok na sa loop, hindi na siya kilala ng loop kung yung variable na I. So, kaya dito, pwede na uli natin gamitin yung ating variable na I. Okay? Yung mga variable naman kasi natin, pwedeng iba-ibang letter to. Pero, hindi ko alam kung bakit I lagi yung madalas na gamitin. Parang naging default na pag may loop I ang gamit. Okay? So, ang gagawin natin itong sequence 1. So, digital. Sa halip na pin mode, ang gagawin natin is digital write naman. So, sa paggamit kasi ng pag nagko-code kayo sa Arduino, medyo nag-spark din kasi yung imagination nyo. Minsan, dito sa for loop, nasa-simulate nyo dun sa isipan nyo kung ano ba nangyayari dun sa loop natin. Okay? Okay. So, maniwala ba kayo guys na itong lines of code na ito, ang equivalent niya, itong code na ito. Yan. Pero, wait lang pala. Wala pa yung delay natin.
So, gawa tayo dito ng delay. And then, bago pumasok sa for loop, ang gawin natin, since ilo-low mo muna natin lahat, so gamit ulit tayong for loop. I is less than or equals 10 colon I plus plus. Okay. So, ito na yung buong sequence 1. Ito na yung equivalent nito. Yan. Marami yan, no? Wala ba kayo, guys? Ngayon ang equivalent nito. Kung titingnan nyo, guys, kung sasimulate nyo sa ating isipan, itong for loop na ito, kapag unang run niya, digital write 2 ay low. And then, balik siya. Yung 2 magiging plus 1, 3. Digital write 3, low. Digital write 4, low. 5, low. 6, low. Hanggang sa maging 10, low. So, ang ginagawa niya ay parang hanapin natin. Yan. Yun ang equivalent ng for loop na isa natin. Hindi tayo naglalagay ng delay dito since sinisiro natin dahil mapapansin nyo dito wala naman delay ito. Yung delay lang kada ilaw ng LEDs. So, may delay natin is itong part na to. So, i-comment muna natin to para makita natin yung kalabasan. Ito ang one form ng comment. Yung slant tapos asterisk. Tapos yung closing niya. Asterisk slash. So, ibig sabihin, naka-comment na to. Wala na tong ginagawa sa code, kundi parang notes na lang. Okay. So, sequence 1. Tingnan natin. Upload natin. Uploading. Okay. Alin ba yung sequence 1 natin? Yan. So, kita nyo yung sequence 1 natin. Okay pa. Hindi siya nagbabago. Yan. Yun yung sequence 1. Okay. So, tanggal na natin itong portion ng code na to. So, nasan nga yung kanina? 400 plus. Ang code natin. 450. Titignan natin mamaya-maya kung gano'n na nakaikli yung code natin. So, burahin na natin to. Okay, sequence 2. So, ang gagawin natin is high to low. Okay? So, initially, kung mag-for loop tayo, copy-paste na lang natin to. Initially, gagawin natin high lahat. So, you can imagine kung anong ginagawa nung for loop natin ito. Okay? Initialize na high lahat and then copy-paste na rin natin to para mas madali. Normally kasi kapag nagko-code na kayo ng dire-diretso, yung iba kina-copy-paste nyo na lang para dumali yung inyong ano. So, ang nangyayari sa kanya, low. Ang unang nagiging low ay pin 10. So, ang gagawin natin dito sa halip na increment ay decrement ang ating ano. Kung kanina yung plus plus, ito minus minus. So, paliwag na natin mamaya.
Yung I natin, gagawin natin 10. And then, yung ating condition ng ating for loop, if I is equals to, yan. If I is greater than or equals to 2, tuloy pa rin siya. Okay? So, magsisimula tayo sa ang variable ay 10. So, ang unang papasok dito, digital write I. Digital write 10 ay high. Okay? Hindi. Low na tayo. Kasi namamatay na isa-isa eh. So, ang ina-execute nito, digital write 10 low. Yun yung unang pasada. So, itong high. Yan. Itong portion na to. Yan. And then, ang sunod na pasada, yung I natin, minus. So, ang recent na value is 10, minus 1. Yung I natin magiging 9. So, kapag 9 yung I, pasok pa ba siya dito? So, 9 is greater than or equals to 2. Yes. Kaya papasok pa siya dito sa digital write. So, ito magiging digital write 9 low. So, mangyayari yan, since na low na natin yung pin 10, so, ito na siya. And so on. Hanggang sa kapag umabot na to sa 2, pare yung sunod na run nito, ang I natin is equals to 2, is 2 greater than or equals to 2. Pasok pa rin kasi equals to 2 nga eh. Greater than or equals to 2. So pasok pa siya, digital write 2 low. So nasan ba yun? Yan, ito na siya. So, dito sa code na to, ang napalitan natin ay itong portion na ito. Okay. So, delete na natin yan. So, yung sequence to natin, ito na lang yung kanyang equivalent. So, try nga natin i-run sa code natin. Ito, oh. Yan, upload natin. Sequence 1, sequence 2. Ayan, 1, 2. So, sa lines of code na ito, napaikli natin yung ating code na yun. Okay, guys? So, next, sequence 3 natin. Gagamitan ulit natin ang loop. So, ito, medyo mas tricky ito kaysa dito sa isa. Kasi, yung ating sequence 1 at 2, nag-i-initialize tayo ng low o kaya ng high. Dito naman kasi isang LEDs lang. So, try natin ito. So, yung ating sequence 4 ay ang gagawin natin is assignment nyo na lang. Kasi para magkaroon kayo ng konting imagination kung paano ba gagawin yung sequence 4 natin. So basically, ang sequence 4 natin is yan. Yung from left to right, yung ating sequence 4. So sequence 3 ang ating gagawin ngayon. So for loop. So copy paste lang natin to. So, ayan. So, ang ginagawa ng for loop na ito is this one. Okay. So, delete na natin para kita na natin na sunod natin gagawin. So, ang tricky kasi dito, nag-move kasi ito. Yan. So, paano nga ba natin gagawin ito? Okay.
Itong tutorial na ito minsan kasi hindi naka-prepare yung aking code. So, ang ginagawa ko, di on the spot ngayon natin iniisipan ng codes para ma-execute yung function na itong mga LEDs natin ito. I equals to 2. So, yung high ay mula dito papunta. Ito kasi right to left. Pin 2, di ba? Ang pin 2 natin ay itong dulong ito. Tapos pin 10 ay ito. Okay. So, paano natin gagawin to? So, kapag ganito ang ginawa natin, hindi namamatay yung LEDs na nasa likod nung ating kapag nagra-run yung LEDs. So, ang gagawin natin dito is okay ito sa unang run nya. Yan. Sa unang run. Pero kapag naging 3 na yung eye natin, ang mangyayari, hindi ganito. Kasi ang last status ng ating pin 2 ay nakaano. Comment muna natin to para makita nyo ang difference. So, i-upload natin ha. Tingnan natin ang behavior nung LEDs. So, equals 1, 2. O, tingnan nyo yung 3. Parang naging sequence 1. Okay. So, hindi yun yung ating need. So, lalagyan natin dito ng if statements. So, bago rin to, if statements. So, if I equals to 2, hindi, yung nasa likod kasi yun. If I is greater than 2, ang gagawin na ay digital right low minus 1. Okay. So, paano ba to? So, di ba sa pasadang ito, kuwari, yung ating initial na variable ng I is 2. O, kung I is greater than 2. 2 is 2 greater than 2. No, di ba? So, hindi niya i-execute ito. Ang i-execute niyang una ay ito. And then, diretso siya. Pag naging 3, kasi mayroon tayong I++, if 3 is greater than 2, di ba? True yun kasi 3 is greater than 2, execute nyo yung line na ito. Di ba ang I natin is 3 minus 1 equals to 2. So, digital write to low. So, mamamatay yung nasa likod niya. Kahit na saan pa siya dumiretso. So, try natin ito.
sequence 1, 2, 3. Okay, guys. Yung if statement is yan ay gamitin din to. Sa mga next tutorial natin, baka gamitin natin to madalas. Pero ito ay minor introduction ngayon. Kasi sa mga LEDs pa naman ng ating ginagawa. So, okay. So, tanggalin natin ito. So, yan. Kita nyo? Kung tanggalin pa natin to, sequence 4. Maglagay lang tayo ng konting yan. Biruin nyo guys. From lines na 400 plus, na-reduce natin hanggang line 60 lang. So, sequence 4, pwede na yung assignment. Para medyo ganahan naman ang ating isipan na mag-process ng codes. So, since may example kayo ng sequence 3, kaya nyo na rin yan dito. Kasi yung code, parang naglalaro ka rin ng puzzle-puzzle. Na-stimulate yung ating isipan kapag nagko-code tayo. Basically, guys, hindi naman siya mahirap mag-code. Kailangan lang natin gamitin ang ating mga isipan kung paano ba natin isi-sequence ang bawat execution o bawat ina-execute ng kada lines of code. Parang puzzle yan na binubuo natin ng unti-unti. Okay guys, kita nyo yan. So, mag-upload na rin ako ng code natin na yung bago natin at saka yung mag-upload pa ba tayo? Huwag na natin i-upload dahil kita nyo na. Yan. Ito naman, mas maganda rin kasi habang pinapanood nyo itong tutorial na ito, sinusundan nyo rin ng type sa inyong Arduino. And I suggest kung meron naman kayong budget, bumili na kayo ng starter kit. Kasi sa halagang 1.5 ba yun, marami na kayong matututunan sa coding na hindi na kayo lugi doon. Sulit na sulit. And then itong mga tutorials naman ito ay free para matulungan yung ating mga beginners sa pagko-code. Kasi maraming natatakot sa pagpo-program na mahirap daw. So, guys, hindi siya mahirap. Kailangan lang talagang practicein. And pag natutunan nyo yung kung paano mag-code at babalikan nyo yung nakaraan na hindi pa kayo marunong mag-code, ang sasabihin nyo lang dyan ay bakit hindi kagad ako nag-aral ng pagko-code. Kasi ito, pag-code natin ito, pwede tayong gumawa ng mga bagay-bagay. Pwede tayong mag-automate sa robotics and marami pang iba. So, kung kayo ay walang ginagawa, mas maganda mag-practice kayo ng coding. And good luck! Kung may mga prototype kayo, good luck sa ating mga viewers at sa mga hirap na kailangan nyo lang ng konting guide. So, huwag nyo susukuan. Kaysa naman papagawa nyo pa sa labas. Mas maganda yung natutunan nyo kaysa
gagastos kayo para gawin yung mga projects niyo. Kaya nga tayo binibigyan ng mga projects para gawin natin at para matuto tayo. So, yun na muna guys. Sana may natutunan kayo sa ating video tutorial na ito. And thank you sa ating mga viewers. And bye-bye na muna guys.